Okay, magandang tanghali mga ka-farmers. Update tayo sa ating sabog dry tanim. Okay, kaya na ito. 70 days buhat ng sinabog. Okay, ganyan na. Ganyan na kataas hanggang sa pusod ko na mga 3 feet na ito. Okay, update ko lang kayo doon sa mga aking ka-farmers na hanggang ngayon nagdadalawang isip kung magsabog tanim. Yun. Ito ang katunayan na pwede yung sabog tanim dry seeding preparation. Matipid. Dahil hindi ka na magpunla, hindi ka na maglinang, hindi ka na magpatubig, hindi ka na magbunot ng punla, hindi ka na magbumba ng patubig, hindi ka na mag-upa ng magtatanim. So ang gagawin mo lang, pag-aralan mo kung paano puksain ang damo sa magitan ng herbicide. Okay, pinakita ko naman ito sa inyo noon. Masyado itong madamo noon kasi hindi ko nataniman ng mais. Kaya yung damo nito noon sobra bago ko pinatraktora. So ginawa, kung nakita mo yung una kong mga vlog, hanggang pusod ang damo nito noon doon banda sa may dulo doon. Ayaw nga itong araruhon ng ibang mga traktora dahil madamo. Kaya ang ginawa ko noon, nagkuha ako ng traktora doon sa co-op namin sa Sapang, napakalayo kasi mga siguro 12 kilometers o 10 kilometers galing doon papunta dito. So, ginawa ko, pina-triple pass ko, tapos diretso sabog. Ngayon tumubo naman, awa ng Diyos, at yung damo na napuksa naman ng herbicide. So, depende na lang kung paano mo gagamitin ang herbicide. So, actually, since na napunta ako dito sa Paniki, ginagawa ko na itong sabog tanim. Okay, so nasubukan ko na rin maglipat tanim dito. Yun nga lang, magasto. Actually, nung una kong pagsabog tanim noon, yung mga kapitbahay ko dito, nauna sila magtanim. Yung iba sa kanila pataro ito, yung iba lipat tanim. Since baguhan ako dito noon, nahuhuli ako sa preparation. So at wala din yung puhunan, kukulang ang puhunan ko, hindi ako makasabay. Kaya ginawa ko noon, sa kanila pataro ito, yung may linya. Naisipan ko, para mas matipid pa, hindi ka na maglilinya, bakit hindi pwede yung sabog? Pwede naman yung sabog pala. Sinabugan ko, pagkatapos tinaktura. Tapos, noon, ang ginamit ko yung kuliglig. Pindanan ko ng kuliglig. Nag-uupa pa ako ng kuliglig noon. Mayroon din na time na maaga yung preparation ko. Kasi nagtanim ako ng mais noon. Ginawa ko noon, talagang intentional na yung pag sabog ko. Meron na pala, nagbunga na pala, buntis na, may bunga na. Ang ginawa ko noon, kasi andito sa amin nagtatag-ulan, nag-umpisa ng ulan last week of May, June, sunod-sunod na yung ulan noon, katamtaman lang. Ang ginawa ko noon, nung nakita ko na medyo ulan na, 1 week bago magbuhos ang ulan, sinabugan ko na.
Noon, 3 hectares ito hanggang doon sa kabila. O di, mga kapitbahay ko dito, nagtataka sila kasi tuyong-tuyo, sinabugan ko, pinadaanan ko ng kuliglig. Meron akong video na noon. So, hindi pa nga isang araw, pagkatapos na traktora, sinabugan ko tuyong-tuyo, tapos pinadaanan ko ng kuliglig. After a week na umulan, pagkatapos na umulan, after 4 days na umulan, kita ko lumabas na yung mga palay. Pero nung umulan, after 2 days, inisprayan ko na ng yung pambuto. Okay, yung pambuto na kaya kasabay yung all around herbicide. Ang ganda noon, maganda yung kanya, talagang halos sapul yung mga damo. So kaya tuwang-tuwa ako noon. Halos inabot ko yung 100 per hectares noon, 6 tons. So dito kasi sa amin, non-irrigated ito. Pag naka 100 ka sa hektarya, 6 tons, ayos na yun sa amin. Lalo na pag sinabog mo lang wala kang gasto. So, although sa mga irrigated, sabi nila pag main crop o kaya yung during second crop yata yun, kaka-harvest daw sila ng 150 per kaba, 150 kabans per hectare, may 200. Pero yung mga hybrid yun. Pero pag hindi tag-ulan. Pero pag tag-ulan, sabi nila kahit din sa Nueva Ecija, hirap din sila maka 100 kasi tag-ulan nga. Okay, so ito yung kwentong farmer. Ganito yung farm. So dito sa katabi ko, yun nga, nagkamali ito ng application ng herbicide. Yung binidyo ko noon na pinapadaanan, no? Madamo, oh. Okay. Hindi na nakabawi, oh. Talagang dinamo. Din doon. Update dito. Ito, nung sinasabog ito, ang ganda-ganda ng preparation dito. Nagkamali lang ng mag-spray ng herbicide. Hindi yata nag-spray ng pambuto dito. So, dito sa katabi, nauna sila ng 1 week sa akin. So, ibig sabihin, 77 days na ito. Yun. Ganda naman, walang damo rin dito. Ang kuya lang nito, medyo makapal, oh. Halos, ini-estimate ko ang sinabog nila sa isang hektarya dito sa tinatanong ko, more siguro sa isang hektarya parang 3 sako kung kukumputin mo. Sabihin 120 kabans. Pero in fairness, ganda, oh. Tama, ganda, oh. Doon, maganda rin doon, oh. Kabila. Meron din doon na Maragati, madamo. So, kumbaga, yung nagkakamali lang, yung 1 out of 10 yung nagkakamali na mag-spray ng herbicide. Actually, pare-parehas ang damo dito sa amin. Yun nga lang, yung pag-apply, pare-parehas naman yata ang in-apply nilang herbicide. Pero sa pag-i-spray kasi yan, sa timing din. At kung paano ka mag-spray. Porque may herbicide ka, kung hindi ka marunong mag-apply, tutubo pa rin ang damo. O, yan ang aking kwento sa farmer ang tatay ko. Okay? Ito, mga sagingan na ito dito. Okay? At siguro nagtataka kayo, may mga saging dyan, may mga halaman doon, may mga prutas kasi doon, may mga niyog doon. Kasi gusto ko sanang taniman na ito ng mga prutas.
Pero yun, yung mga bakante, sayang naman kaya tinaniman ko. Yun lang mga ka-farmers. Update. So, gandang tanghali. Ngayon ay, I think August 11 or August 10, Monday ngayon.